leave it like, there we go. Hello, everybody. It's been such a long time. Welcome back to our nauudlot na podcast, but we're back. Yay! It's OA. So, Hindi natutuunan ng pansin. because life has been lifing, you guys. Especially for me. I don't know what you have going on. I am busy. Okay, anyway. Today, we are going to talk about Today is the day of the biggest. what the hell was that? I don't even know where that. Anyway, okay, recently, let's talk diba, about kung ano-ano mga lumalabas na mga nagiging trending because of issues online. siguro na mag-ano tayo, mag-recap tayo of the things that have been going on recently. Starting with, Ano ba mainit ngayon? like mainit lahat. Like, kung nanonood mainit kayo ng ngayon. news, like, damn. The impeachment trial. But we're not going to go there. Mainit ngayon Yeah. is si Cheese Escudero. Say cheese. Anyway, Like, they're mad at him. well, meron ding, syempre, ano lang naman yan, two sides naman lagi yan. So, either way. Pero, meron akong gustong pag-usapan kasi we were just watching yung sila ni Heart Evangelista regarding this thing na posting online. Data Privacy Act and yung all mga that. ganon, na kung ano yung mga bagay. So, Like, breach, pag na-breach and all that. Like, so, you know. So, ngayon, may naging question doon si Cheese ang nagtanong. Cheese kay Heart na, I will post the photo here. Kung sinulatan mo ko, Sino may-ari ng letter? Sino may-ari ng letter? Oh, so, kunyari ako yung nagsulat. Sinulatan kita. Sinong may-ari ng letter? Technically, na pwede mo bang i-post yon online? Oo. Hindi niya pwedeng i-post. Kasi I gave it to him. So, siya, Akin na yon eh. pwede Binigay niya mo sa akin. oo. So, ako ang pwede mag-post nun. Kung pinost Pero niya yon, sinulat ko. pwede siyang mademanda. Pwede ko siyang i-demanda for privacy. Or yung Privacy Act nga na sinasabi. So, like that's a breach of his privacy, ganon. And then you said to me, paano kung yung love? Oh, so diba? hindi ko pwede i-post yung love ko for him. Kasi binigay ko na sa kanya yung pagmamahal ko. Oo, parang ganun. Yun yung question ko, di ba? Yeah. Kung ganun yung thinking nila na yung letter na yun yung letter is basically an expression binigay mo sa akin. So parang you express something for me. So yung letter na yun, instead na tipong for me to read lang, pero pinost mo. Kasi parang letter pero online. I can be sued because kasi hindi sa yun kumbaga sa akin mo binigay yun Na sa akin lang parang parang masyadong nagiging complicated na yung mga buhay. Lalo na pagdating sa mga online, ang daming mga issues na, come to think of it, it has something to do with how it is with the new generation now because of the social media generation nga. So, ang naging question ko ngayon sa how about yung love? Pag binigay ka in-express mo na yung love So, hindi ko na It's something na binigay mo sa akin So, you can't express your love online? Kasi akin yun. Sa'yo na yun, nabigay ko na parang diba? So, come to think of it, maybe, siguro it doesn't work pag ganun yung pinag-usapan. Exactly. But at the same time, a letter, yung sinasabi nga doon ni Senator Cheese. Tangible kasi. Oo, na parang may something. Pero if it's something good, may mga issue pa ba na mga ganyan? Pero like, although nasabi nga naman niya, it's something na you have to... For example, gagamitin siya to I don't know, kunyari nagkaroon kayo ng annulment proceeding or whatever, tapos i-submit siya as evidence, like, you know, like, I can ask somebody, or like, I can tell the court na, you can't use that against me because at the time, diba, kumbaga parang, or, like, I own that, so, ano yan, like, you can't submit it into evidence because I don't allow it, parang ganun. It's mine, it's my letter, parang ganun. Anyway, moving on, ito yung sa pangalan. Ano reaction mo dun? Yung sa Starbs, tapos the wrong name was being called out. Anyway, it's such a fuss. Like, okay, I'm not going here anymore. Like, you lost customer. It's been an ongoing thing ever since. Actually, they are literally known for that. Diba?
Like, So, it's so why weird make a lang. fuss out of yung I don't know. ganong bagay For na me lang, palalaking pa? masyadong entitled. Like, okay, they made a mistake. If they didn't do it on purpose and then they made a mistake, like, it happens. Like, do you Hindi, remember that one sa akin time? lang, ang arte lang, na parang ganun yung It's like one reaction. When letter. in fact, pwede mo namang deadmine na lang. Like, nobody has Kung been meron able ka to mang pronounce my i-correct name doon, not right. because of that. Pero siguro yung una niyang mga kino-complain about yung attitude ng ano. Pwede yun eh. Pero yung name, come on. Nagbayad ka, sinayang mo. Oo nga. Eh, they can't give that to anyone. They will throw it away. They Oo, cannot. so They're not even going to sinayang mo drink yun, it. di ba? Although he did pay for it. So, Oo, pero sayang pa rin. sayang kasi may like, alam mo yun, sayang kasi, Oo, kumbaga I mean, if you're good for sayang him, in the sense na good for, you like, just want to make a point, pero, come on. kumbaga, it's his money, okay? So, ano, kaya lang, parang there's no consideration for all the poor people out there who can't afford coffee. Hindi, let's not even go there. Just, obviously, I'm joking, okay? Diba? So, but like, I'm joking. Anyway, yun na nga. So, big deal. I've been, like, my name is Anne, and they've called me, not Anne. Like, this one time, I was G. The same order, drink orders, 4 na drinks, tapos may pastries pa ako, pero yung pangalan na sinasabi is different. Omeng, nagiging Omen. Nagiging Omega? Or like, who the hell is Omega? Okay. But like, if it's your drink, you have the receipt, just show it to them. Like what I did. Like, okay, I'm so sorry. You've been calling out the drinks, tapos the customizations are the same, but it's not for Anne, sabi ko. Tapos sabi niya, can I see your receipt po? Ganyan. Tapos tinignan niya, tapos parang nagtingin siya like, oh, okay. Tapos tinanong niya ako like, I'm so sorry po for the mistake, but are you still willing to take the drinks and the pastries? Ganyan. Or they can redo it for me. And I'm like, grabe naman i-redo pa for that. Sayang yun, no? Itatapon lang din naman nila. So, 'di ba? It's just a name on the cup. At the end of the day, I'm gonna throw away the cup and then I'm still going to enjoy my coffee. So, it doesn't really matter. 'Di ba? Okay, next. Next. So, ang dami kasi ipa-fast track natin to eh. Kumpul natin sa para all-in-one. Sulit na sulit. Diba? Yung si pambansang Yobab dun sa controversial niyang review of coffee place na hindi nagustuhan ng mga netizens because apparently she expressed her exasperation with an expression. She said a bad word. So, for me kasi, okay, dito kami mag-argue dito kami mag-aaway, guys. Okay, so for me, okay, before you jump in, for me, she's been known for that. Like, that's her whole content. If you look at her content, that's how she is, di ba? Like, she says, hindi ko to gusto, hindi siya masarap. Period. Like, she doesn't even offer anything other than, hindi masarap, hindi ko gusto, maasim siya, matamis siya, or like, like, that's it. So, I don't understand why people are expecting more from her. Yung manner ng pagkakasabi niya, pwede naman niya sabihin talagang hindi masarap ayon sa panlasa niya, na ganyan. Wait, doon kasi yung point na magkakaiba tayo ng panlasa. Yes, exactly. Yung masarap sa akin, baka sa inyo hindi. Yung masarap sa inyo, baka sa akin hindi. Exactly. Because taste so, is wag mong siraan. It has always been our mantra sa It's OA, our food vlog, na yun na nga eh. Kung merong beauty is in the eyes of the beholder, sa amin ang mantra namin is taste is in the tongue of the consumer. Yeah. So, may kanya-kanya tayong panlasa. So, wag mong siraan yung establishment, yung food establishment, yung restaurant, or kung ano pa man yan, dahil lang ang basihan mo o ang standard mo is yung panlasa mo. But like then again, okay. Pwede mong sabihin, ako, sa atin, may mga proper way naman tayong sabihin yun. But that's Pero hindi, napanood nga natin, hindi ibig sabihin na pag sinabi niya, dahil ganun siya, tanggapin na lang natin. Hindi katanggap-tanggap. Pag yung magnanakaw sinabi, magnanakaw ako, versus magnanakaw ako, tatanggapin niyo ba? Hindi. Okay. My thing is, she's gained like 1 million followers for being exactly who she is. Marketing exactly, yan. But people already know her as that. Like, why are they expecting anything different? They followed her, diba? So it doesn't justify dahil lang ganon. I'm not trying to justify. I'm just saying, like, that's her whole like
content strategy, if you will. You know, like, look, kung nagsimula siya ng gano'n na naaliwan tao sa kanya, she could change, pero dapat nagbago siya kasi meron na siyang influence. That's the reason why tinatawag silang influencer eh. Okay. So may certain level of influence sila na That pwedeng is true. mangyaring maka-influensya ng ibang tao, ikasisira ng isang entity, But she didn't, which is yung gano'n. okay, I get that from that viewpoint because oo nga, it's hard to go against you because nga we share the same values when it comes to creating content for the places that we, you know, dine at or quite recently you just posted how we don't gain so much followers. Exactly. Wala kaming following. Di wala na tayong content for the podcast if I don't go against you. But you know, okay, setting that aside, as a person who isn't even her follower, I don't even follow her. I only discovered her because of you din. Ikaw din nag-introduce sa akin sa kanya, di ba? Pero yun na nga, ang purpose ng content niya is ganun lang. And you know, allegedly, she is a chef. I don't know because I don't know her. I don't follow her naman ang sa talaga. Akin Pero lang like, naman. Okay, maybe she does know how to, you know, properly say it. But because for the content, you know, like, why would I stop being controversial if I'm earning like yun na nga yung point is, a lot of like, you know, okay. It's the same case as yung kay Yana, exactly. Diba? Now we're jumping into that. The biker lady who apparently, yung ano, of course, everybody knows that you tell me thing. Napag-usapan na yan, alam niyo na yan. Basta sa atin yan. Okay, so there's nothing that I can say to defend her because she was clearly in the wrong. Like ako, inis na inis ako dun sa mga motorcycle riders na nag-overtake on the right because, you know, that's called a blind spot for a reason. Look, alam mo, for you to be able to really look at it from a wider perspective eh. Dapat naintindihan mo daw, naintindihan mo rin kung paano magmaneho ng pareho, motor or sasakyan. I happen to do both. I don't drive a motorcycle, but I can ride a horse. Yes, ando doon yung point na lubak-lubak, so gumaganon siya. Right from the very beginning, yung point na pinupunan na eh, nagkaroon na siya yung sa according sa post niya, pinupunan na niya eh. Na I don't see anything wrong, parang gumagawa lang siya ng issue for the content. Hanggang sa dahil nga lubak-lubak, so umiwas yung pick-up pag ganon. So walang choice yung isang motorsiklo kung hindi mag-overtake dito. Pag ikaw nagmamaneho ng motor, ang tendency mo nun, knowing na you're passing sa blind side, bilisan mo. Or mag-beep-beep ka. Yeah. Pero yung sasadyain mo, isasadya ko dito, pipinahan ko to, para ang magmukhang may kasalanan. Ito, kasi content yun. Doon nagiging mali. So you're saying she could have done it on purpose? The way I see it, ang luwag. Sobrang luwag nun. Hindi magiging issue sa akin yun. Diba? Hindi man lang tipong nakita ko yung pickup, hindi man lang nag-break para tipong nagkaroon ng panic. Ibig sabihin, walang issue yun. Ginawan lang ng issue yun. Diba? Pero come to think of it, yun na nga eh. It's the blind side kasi nasa right. Kung sakasakaling alam pala nung rider, si Yana, na mali yung gagawin nun, na ganun ang ginawa sa kanya, alam pala niya na eh, na may possibility mangyari yun kasi alam na niya kung paano gumigewang-gewang yun, kakaiwas dun sa lubak. She should have known better. Pero hindi eh. She took advantage para makagawa ng content. Diba? So, doon palang mali na. So, ang daming issue dyan na pwedeng pag-usapan. Pero napag-usapan na napakarami. Ilang beses na nabigyan na rin siya ng mga violation, ng punishment or whatever. Which is sad lang for her. So, because let's leave it at that. Siguro, just because we're catching up, pinag-uusapan yan, pero ang dami ko pang pwedeng sabihin tungkol dyan. Pero it's sad lang na she'll become an example, like, for the rest of the people who are, you know, like, tatanggalan ng lisensya. Grabe naman, extreme. Like, siguro wag naman umabot sa ganun. Siguro pwede nila i-suspend yung license niya. Pero grabe yung tatanggalan ng lisensya ka. Alam mo, isa na lang eh. Siguro kung meron tayong ifa-follow na pag-uusapan, it has something to do with how people react to this kind of things. Minsan, wag na natin pag-usapan yung ano kasi it could go either way eh. May point siya, may point dito. Pero how people react, parang yung sabihin na natin yung kay Pambansang Yobab,
Yun yung point natin, gaya na nasabi natin kanina. Nag-release na ba siya ng statement? Pero, no, right? ang naging problema talaga dyan is basically yung reaction ng mga viewers ng tao. Kasi, naging personal. I-call niyo yung attention niya na hindi tama yung approach niya pagdating dun sa food review. Kasi magkakaiba nga tayo ng panlasa, gaya sabi ko nila. Exactly. Pero there was no reason to go after her appearance. Oo, na parang ang naging basis na nila. Naging body shaming. Oh, that's diba? So mean. Like, I read some of the comments on her content. Like, dun sa post niya na yun. Ang like, that's so pagkakaiba mean. lang, pagdating doon sa posting na ganyan, lalo sa reaction ng mga tao, ng readers o ng viewers or kung sino man, is yung magiging reaction din nung binabash nila. Sa case ni Pambansang Yobab, she kept quiet, I think. She kept quiet. Siya na as in pinatulan niya. Because for the longest time, I think she thought she was on the right. So, hindi, kasi feeling niya nga, it gained so much traction. Or she wanted to make money. So ngayon, kahit nasabihin mong nag-sorry, ang dami nakaramdaman ng insincerity kasi insincere. Hindi naman tinitake down yung ano. Kasi nga, ando doon yung point na she's earning. She's earning from it. So, alam mo yun, mayroon akong sinulat once na instead na maging content creator, parang contempt creator na ang nangyayari sa mga content creator. Where'd you write that so I can link it? Diba? So, I will link ewan it. ko. I mean, ang nakakasama lang ngayon, doon sa ngayon sa mga gusto namin ihabol ng mga hindi natin ng pag-usapan na reason. It's more of yung online presence natin. Sometimes nagiging irresponsible eh. Kasi nga, I mean, come to think of it, yung recent post ni A na something to do with how we are as online content creators. Na we don't have substantial following. We don't have millions of followers because we don't even we're nice people. No, we don't even try to have that na boost or something. Kasi it's not about the followers, the number of followers. Call us old school kasi ando doon pa rin yung pagiging old school siguro vloggers more namin. Of, Actually, we're more of vloggers than of vloggers kasi it's more of yung personal experience. Kaya lang, kung nakatulong sa iba, fine. Pero naging mantra na namin na huwag manira ng ibang tao. But it's tao. we always say na it's our preference. Yun na nga, it's ang nangyayari what is, we want. Mas nagkakaroon ng traction pag controversial. Negative, pag negative yung magiging approach mo. Na pwede naman namin gawin yun. Pero why? For the views? For the I don't think I'll be able to sleep at night. If I know na somebody hates me. So, we really don't mind na parang no, actually, I retract kulela kami or I can sleep with people with pero at least enough na sa amin yung may mga nagme-message privately na asking thank you so much for that review dahil I feel like I like to get yung thank you so much for that ganito, ganon, or thank you so much for the feedback that you gave us, it made us want to improve, ganyan, or whatever. Mas gusto ko yun kesa yung like dumami yung files mo tapos, pero alam mo yun, silently they hate you or like hatred. Tapos magko-comment sila ng mga mean things. Like, I already know kung ano yung mga you think is not good about me, diba? Like, Like, don't point it out. That's so mean. So, yung ginawa nila kay, Yulin ba? Is her name? That's so mean. That's so uncalled for. Going after her appearance, that's so uncalled for. You could have said so many other things, diba? You could have attacked her the way she talked about, like, the food, or bakit naman ganyan, yung, may proper way naman, ganyan. Like, I'm sure somebody did say those things. Pero like, it's so mean on the comments I read. Yun like, na so sad. I mean, ang daling sabihin na, nasasabi nyo lang yan. Holier lang daw. We're not holy. Sa amin. Pero yun na nga, hindi yun yung point na sinasabi namin dito na parang, kasi believe me, pag ako magko-comment ng ganon para tirahin siya, believe me, I could be meaner. Yeah. Like, it's so easy to be mean. It's super easy to be mean. Go after. That's the easiest. Ko yung panlasa niya. That's so easy. Na may kinalaman doon sa figure her weight, and like, the concept na pinoproject niya.
Yeah. Ang dali nun. That's easy. I can do that. Exactly. Pero like, why, diba? Like, pero yun na nga. Ako kasi, siguro iba yung reason mo, but ako kasi, the better. Tatawanan ng mga tao pag sa akin nang galing to. Pero, like, if you say something mean about another person, think about the face of Jesus when you're saying that. Like, it's actually him you're attacking. You know, like, diba? Sabi okay, nga nila, kasi, sabihin whatever ninyo, you do, atheist ako, hindi naman ako naniniwala kay Jesus or whatever. Okay, that's you, diba? Pero ako kasi, I believe in Jesus. So, hindi, kahit nasabihin mo hindi, like, you have sabihin mean mo nga hindi thoughts sa or the mere fact na nakasakit kayo ng tao. Yeah, diba? You're doing it to him. Like, that's crazy. The mere fact na nakasakit kayo ng tao. Kahit sabihin mo hindi si Jesus dahil hindi siya pinaniwalaan niyo, sinasaktan ninyo. Pero like, going back to what Jesus said, diba? He only had, like, if God, his dad, had like 10 commandments, Jesus only had one. He just said, love one another. That's it, diba? Well, he said 3 things. Like, he said a lot of things. But basically, he said, love everyone, like how I love you guys. Ganyan. Well, we have the concept then, like, of the Holy Trinity. So, basically, yung 10 Commandments, commandment pa rin. Oo nga, pero kumbaga, speaking like si Jesus, si Jesus lang, 3 lang naman yung sinabi niya, love one another, actually, marami siyang sinabi. Follow his, like, their words. You have to spread words. He did say a lot of pero, things. isa yun sa mga sabi. You know, susundin mo lang. Okay, diba? Kasi come to think of it, yung love one another, pag ginawa mo yun, hihinto na yung mga ganyang negativity. Hindi ka na magiging mean. Sabi ko nga sa inyo mas madali nga maging mean. Pero pag inisip mo lang yung person na gusto mong awayin, you know, like, watch Passion of the Christ. That's like, the pain the actor endured in that movie isn't even like a quarter of the pain that he actually, like, I'm just trying to elaborate, diba? So, diba, if you think that before you say something mean to another person, I don't think itutuloy mo pa kung ano yung mean thing na gusto mo sabihin, diba? Diba? Okay. So, yun. Tapos mag-confess kayo, diba? Like, kung hindi kayo Catholic, by confession ba sa ibang religion? I have no idea. Pero if you're Catholic, like once a year, confess. Will bring you closer to God. Diba? Like, you know. Isa pa pala dun sa mga Jesus in our lives, you guys. Mga controversial na mga dumaan ngayon is, yun nga, yung kakatapos yung midterm elections, no, barely a month. It's been a case of, you know, hindi na yung makakabuti or hindi na about kung ano yung kabubuti ng bansa natin, but more of sino yung kakampi mo, sino yung kaalyado mo, sino yung kapartido mo. Yung ganun na it has become this party versus this party. Di ba na during the election day na may pinost ako sa TikTok ko na may sa mga nakapanood nga na about voting wisely. Sabi ko doon, when you vote wisely, hindi yan based doon sa kung sino yung gusto mo. Try to see kung ano yung mas nakakabubuti para sa marami. Sa sistema. Kung ano yung proper fit na magiging okay sa kabuuan. So kahit na ayaw mo yung kandidato, pero sa tingin mo. Oh, it's just like what Spock said. Diba? Kung ano yung makakabuti. The needs of the many as much outweigh as the needs of the one. As much as kahit na may kaibigan ka dyan, hindi mo siya iboboto dahil kaibigan mo. Kung hindi siya nararapat doon sa kahit alam mo magaling, kahit sabihin mo yung kaibigan mo, napakagaling, pero hindi siya yung right fit for the system. Kasi yung system na yan, ang daming pwede yan. A lot of agencies, a lot of mga considerations as far as yung the parties involved, yung the politics behind it. Titingnan mo rin yun. Diba? So, doon mo i-weigh yung mga options mo. Well, tapos na ang election. So. No, yun na nga. Kasi ang problema lang. Pero magkakaroon na naman ulit ng election. Oo, sa barangay naman. Barangay level. So, I think sa December, tutuloy ata yun. I don't know. But like, you know, we'll talk about it again then. Pero going back to what he said, just remember what Spock said.
Stuck sa Star Trek. Star Trek. Yeah, diba? He said Trekkie ka ba? I thought you were Star Wars. I like them both. Okay. Sabi niya, the needs of the many outweigh the needs of the one, or Kaya nga something like that. siguro it has something to do with yun nga, yung nakakapikon ngayon is yung blind loyalty ng bawat supporter ng bawat isa. Sana, okay, pakiusap. Sana wag kayo maging loyal to the person. Be loyal to our country. Yes. Like, it's more important, our country, di ba? Like, tapos pag mag-justify pa yung mga ganyan na parang, do you see my point? Hindi, pero point ako, okay, like, we've said it, like, you guys know we are kakamping, di ba? So, hindi naman namin binote si BBM. But, he is trying to deliver on the promises that he made when he was campaigning for, it's for it's a president. very Pero yun controversial subject to you're gonna hate us if we're gonna pero give credit where credit is due. Like, he's trying to do a good job. Like, the poor guy, like, aged 10 years. You can see it. Pero yun na. Like, we are cut all political analysts eh. Yeah, exactly. Lahat na lang may opinion ng bawat isa. Kahit na we have no political, like, we didn't study politics, like, we just want to spew our opinion out there like we're experts, di ba? So, anyway, ganyan. Pero na parang siguro blinded na rin siya dahil yun lang nakikita. Pakiusap lang sa mga normal, like, common tao like us. Like, like, don't believe everything you read, you hear, like, do your own research, di ba? Read more. Or common sense. Common sense. Apply common sense din. Tsaka don't be blinded. Like, okay, di naman kami makabibim, pero, like, I'd give it to him. Like, he's trying to do his best. Diba? Like, to run the country with, like, you have to remember, diba? Lahat ng problems from the past administrations na i-inherit yan ng current na, whoever is in position. So, ang sa akin lang, whoever is seated there, ang responsibility natin bilang mamamayan or part of the electorate, supportahan din natin. I mean, exactly. For the country. Oo. Not for the person. Not just for the country. I-wish din natin I wish them well. Let's do our own little contribution. Yung mga ganun bagay. Like, you know what annoys me pa? If there's a crime that happens, tapos yung mga comments dun sa news na yun or whatever, yan, di ba? Binoto nyo kasi nung time ni Duterte, walang ganyan. Kasi hinuli lahat ng mga adik. Like, totoo ba yan? Like, are you sure? Hindi, di ba? Like, it wasn't completely 100% like, crime-free during his time. Then we have, we have laws as much as stop naman yung may mga commandments. Ganun lang kasimple yun. I don't think meron pang matinding tao na meron pala yung comment or mag-react pa pag sinabi, sundin nyo lang yung 10 commandments. Mag-react sila kung hindi nga sila naniniwala kay God, kay Jesus, sa Holy Spirit. Pero may pinaniniwalaan sila. Wala siguro. Wala. Pinaniniwalaan lang yung tao, pinaniniwalaan lang kung saan sila loyal. Anyway, meron pala tayong news na napanood tapos nag-agree tayo na dapat yung person na yun should have just, done the world a favor and just disappear. There was yung muntik mang hostage ng bata. Tapos yung police yung na-stab and all that. Like, nataga-taga siya and all that. Tapos, ang reason kasi is like, depressed siya or whatever. Like, nang-damay ka talaga. Like, kung depressed ka, ba't kailangan mo mang-damay ng ibang tao? That's just, I guess, because mentally, like, Hindi, sinasabi nga namin dito. Ito, example nung pagiging, if we're just going to be mean about it, no? For example, yung mga ganyan. Alam mo yun, okay, fine. During our time, I belong to the Gen X, no? During our time, wala yung mga Gen X, pero during our time din, wala din. Andyan yung mga bagay na wala naman yung mga mental health issues na yan eh.
didn't exist Di ba? that time. Ngayon, meron to the point na, wow. Pwede ka mag-file ng leave. Oo, at the same time, pag nabaliw yung isa, intindihin dapat natin kasi may pinagdaanan sila. Pero ando doon na yung point na nandamay siya, ng hostage siya. Muntik, pero Now, if I'm going to be mean about it, ganun rin pala yung tumatakbo sa utak niya. Gusto niyang manakit ng tao eh. Patayin na lang niya yung sarili niya. Diba? Tapos ang problema. Tapos problema niya, hindi pa siya nakabala ng ibang tao. Diba? That's mean to say. Pero actually, kung iisipin mo, diba? What if ikaw yung nandoon, tas ikaw yung na-hostage? Pero hindi. Kasi ngayon, kaya ang daming mga entitled. Kasi because that's what they say. Today, we have to understand yung ganito. Like, sa totoo lang lahat tayo may pinagdadaanan. And sa totoo lang naman, lahat tayo may pinagdadaanan. Diba? Like, lahat tayo, we get like tired and, depressed. Pero that doesn't give us the authority to, wreak havoc and hurt other people. Diba? So, ayun lang. Diba? Yun lang ba? Meron pa ba? Madami pa, pero... Yan lang muna for now, di ba? So, we will commit to once a week postings and then just eventually... like before, pero sana maging consistent kami, di ba? Kasi kung may titirahin kaming next, tirahin namin sa inyo, dahil di naman kami consistent. Our next, maybe sa next na episode, pwede kaming mag-away on kami na yung bugbugan levels. Sure. Kawawa. Bawa ka naman sa'yo, di ba? Anyway, that's it for now. I am A. I'm O. And together we are OA. As in. Okay, that's it.